May nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pag-iit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. May panibagong akusasyon ng China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng Chinese state broadcaster na CCTV, may nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sakay ng isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. Hindi tinukoy kung anong barko ito pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Matatanda ang sinabi kamakailan ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespasser sa South China Sea simula ngayong Hunyo. Nanindigan naman ang Pilipinas na hindi nito kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil labag ito sa international law. Matapang ding iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nangakong poprotektahan at ipaglalaban ang mga Pilipino. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Git ng Pangulo, kung lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Kabilang diyan ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga counterpart official niya mula sa Lithuania, Canada at New Zealand. Sumentro ito sa pagpapalalim at pagpapalawak ng defense security at cooperation ng mga bansa. Ilan sa mga napag-usapan ng Joint Defense and Military Training on Cybersecurity ng Pilipinas at Lithuania na magandang oportunidad daw para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa parehong dialogue, tiniyak ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Bukod pa yan sa mga mapangahas na aksyon ng China malapit sa Taiwan, bagay na pinalagan ng China. Git nila hindi ito makatutulong sa isinusulong na regional cooperation sa Indo-Pacific region. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.